kay VP Sara Duterte kasi grabe grabe talaga. Nagulat ako, sabi ko eto talaga yung ito yung reception kay Pangulong Duterte noon. Ganito ang mga tao. Panoorin ninyo ha. Grabe, lalong nabuhayan, nung nagsabi siyang tatakbo akong presidente. Di ba, dapat sana ang reaction, ang kapal naman ng mukha niyan. Para kay Ontiveros. Di ba, si Ontiveros sinabi niya, option kung tumakbo. walang nagsabing, kaya na. Sarang tungin yung mga tao sabi, kapal ang mukha niya, sino ba yung hayop na yan? Bakit siya tatakbo? Ano yan? Sikat ba yan? Kilala ba yan? May nagawa ba yan sa Pilipinas? Naipaliwanag niya na ba yung PhilHealth? Ganun ang mga tanong eto, tanong to ng mga tao Hindi ako. Ako alam ko na nangyari doon sa PhilHealth Pero yun yung mga tanong ng tao, di ba yan yung si PhilHealth? Ay ko, sinong PhilHealth? Noong una, napaisip talaga ako kasi ganun yung sinasabi nila. Hindi ko kagad na-gets. Akala ko, sekretary siya ng PhilHealth. Yung pala, meron siyang nakasangkutan. Di umano, allegedly, na issue doon sa PhilHealth. Kaya yung mga tao, pag nakikita siya, uy, PhilHealth, PhilHealth. Kayo huwag kayong ganyan. Huwag nyo naman siyang tatawagin PhilHealth girl. Baka naman mamaya pag nakita nyo yan sa daan, pag nakita ninyo yan sa rally, PhilHealth, PhilHealth, ang isigaw ninyo. May music pa kasi makaka-copyright ako Di naman Kayo talaga tanggalin nyo na yung mga music nyo. Grabe Pero Madam BP, ingat po kayo sa lahat ng inyong lakad Grabe Wala na, finish na mga kababayan. Finish na. Kung ikaw, tatakbo sa 2028, nakikita mo to, ngayon pa lang yan wala pa tayo sa campaign. Baka sabihin na iba, bakit nangangampanya na yan? Wait, automatic decide. Matagal niya nang ginagawa yan na nag-iikot siya. Dahil nga gusto niya malaman ng kalalagayan ng mga Pilipino. Alam mo, dapat naman talaga nag-iikot ang problema yung mga politiko, nag-iikot lang during campaign. Si VP Sara Duterte, after niyang tumakbo, nakita niyo nag-iikot-ikot pa rin siya kahit nanalo na siya. Nag-iikot-ikot siya. Tapos kinulayan pa nga ba't kaya nag-iikot-ikot? Tatakbo kayo presidente to, ganyan. Hindi. Kasi dapat talaga ang mga politiko, kasi ito, you have to understand this. Ang mga politiko, the reason why they're there is to govern. When you say govern, it means it involves people. Diba? Ibig sabihin nun, kaming mga tao, magkakasama kami bilang Pilipino, bilang isang barangay. Kailangan may magsalitang isa. Kailangan may mamunong isa. Hindi pwedeng walang mamuno. Or else, chaos yan. Dapat may sinusunod. At dapat, siya ay nakikinig sa taong bayan. Ano ibig ko lang sabihin? Napakasimple niyan Etong mga public official natin, hindi dapat laman lang yan ng kasino, laman lang yan ng mga party-party na may mga babae. Hindi lamang po laman yan ng kung ano-ano. Dapat yan po ay umiikot sa tao. Hindi yung puro nasa opisina. Tanungin ko kayo, yung mga politiko nyo ba, pagkatapos ng kampanya, hindi na kayo dinadalaw, pero during the campaign, halos araw-araw na andyan.
Di ba? Bakit? Kasi kinuha lang yung boto, tapos hindi na nag-govern. Hindi naman, ibig sabihin, hindi ka napapasok sa opisina kasi alam mo naman yung mga pilosopo, sasabihin nila, dapat nasa opisina para they can govern. Oo. Pero dapat, mas madalas siya sa tao. At yan ay isang prinsipyo na nasusulat sa Biblia. Diba? Quick to listen, slow to speak. Ano ibig sabihin nun? Dalawa tenga sa bibig. Ibig sabihin lang nun, you spend more time with the people, listening to their cries, listening to their needs, instead of staying inside your office. Simple Simpleng-simple yung prinsipyo na binigay ng Biblia. Quick to listen, makinig ka. Pakinggan mo mga tao so that you can govern. Iyan si VP Sara Duterte. 'Di ba? Nakita nyo naman yung interview na tawag dito na binlock ng hindi pinalabas ng mga media dahil nainggit, dahil na insecure. At higit sa lahat, ayaw nila ipalabas yung magandang interview ni VP Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, nananawagan ako sa inyo. Nananawagan ako sa inyo. Sigurado ko, lalong-lalo na doon sa sinabi ng mga Marines, mga ex-Marines, sinabi nila, di ba, na mga media at saka media practitioner and host and reporter ay nababayaran. Talagang imi-media blackout po nila si VP Sara Duterte. Ginawa na nila yan kay Pangulong Duterte. They did not succeed because may social media nun. Kaya nga, di ba, tinarget si Mocha nun, kung maaalala ninyo. Kasi si Mocha ang pinaka-millions yung kanyang followers. Hanggang ngayon, millions pa rin sa Facebook. Dahil sa tindi nasimulan niya. Nauna siya sa lahat ng mga vlogger. Siya talagang naunang vlogger. Di ba? Millions. At kaya dahil doon, marami ang sumunod, marami ang tumulong, at kahit tayo mga netizen, hindi ito'y success lamang ng isang vlogger. Lahat tayo nagpo-post na. Lahat tayo mga netizen. Di ba? Kaya nga alam mo mga kababayan, kasi noon pa lang, ako'y aktibo na. Alam nyo naman po na tayo ay parte ng Mocha Uson Vlog at si Mocha bilang pinuno noon ay nakikita kong galawan noon. Noon talagang pag hindi nakikita ng tao, pinupost namin nun. Tapos yung mga tao naman kinakalat, sinishare. Napaka-importante nun. Di ba? At kaya din, somehow, nakatulong ito ng malaki kay Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, sinimulan na nila ang media blackout kay VP Sara. Ano ibig ko sabihin ng media blackout? Baka sabihin ng iba, binabalita naman. Oo, binabalita pag may masama. Pag may kaya silang i-twist, pag may kaya silang i-angle, yun ang kanila binabalita. Pero pag maganda ang kanyang sagot, mga interview, hindi binabalita. Kasi alam nyo, mga kababayan, nakita nyo naman yung interview ng SM9 do sa aming kay VP Sara Duterte. Doon talaga lumabas yung kanyang reason bakit siya tatakbo. Yung kanyang puso at panawagan tumakbo. Lumabas dun eh. Marami nga ang nag-comment dun, talaga napaiyak sila eh. And literal, kung hindi ko lang kaharap si VP Sara Duterte, malamang naiyak din ako. Kaya lang kasi very yung powerful yung niya, yung aura niya eh. Medyo intimidating. Alam mo naman, tayo, mayabang na tayo eh. Malakas na yung natin eh, yung banat natin. Pero nung nakaharap ko siya, para talagang, alam mo yung may anointing. David alam mo yun. Ganun eh. Di ba? Talagang literal. Sabi ko nga, eto talaga, magiging pangulo ito. Pero, ngunit datapat subalit, mamaya ikikwento ko sa inyo ang maaaring dahilan na hindi siya maging pangulo. Dahil may nabalitaan tayo. O, panoorin pa natin to ha. Tuloy. Wala na po na makuha na detalye nito. Isa niya pag-travel. Diri pa doon sa Grabe oh. Yan ang tinatawag na organic, wag magpanik.
Kasi yung media ngayon nagpapanik na, pati yung mga alam nilang may yung mga kurap merong paglalagyan di ba? Eto pa, tingnan niyo, papakita ko sa inyo to. Ay, sorry. Ito. Ow! 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 Woo! Woo! Grabe, no? Saan ka na nakakita ng ganyan? Saan kayo nakakita? 2026 pa lang. 2028 pa yung eleksyon. Pero grabe na. Kaya nga sabi ko sa inyo, finish na Tapos na laban. Maniwala kayo sa akin, tapos na laban. Wala na. Wala na. Kasi simula pa lang ito Hindi niya pa sinasabi yung kanyang plataforma. Hindi niya pa sinasabi yung kanyang magagawa. Kasi alam mo, ganito bakit siya lumakas? I-analyze natin, bakit ba lumakas si VP Sara Duterte? Alam mo, dito ko nakita talaga na gumalaw ang kamay ng Diyos Ito ipapakita ko sa inyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang malakas si Pangulong Duterte. Sobrang lakas ni Pangulong Duterte. Si VP Sara Duterte medyo sakto lang. Sakto lang. Di ba? Kasi nga, para bagang yung mga tao, they are parang admiring VP Sara Duterte because she's the daughter of PRRD. Aminin na natin, doon nagsimula yan. Kasi hindi naman natin kilala. I'm speaking not from a Visayas or not from Visayas, not from Mindanao. I'm speaking as a Taga-Luzon. So, ibig ko sabihin, ito yung perspective. So, hindi ganun kalakas si VP Sara Duterte. Kasi nandyan ang kanyang tatay. Pero kung makikita ninyo, bakit nadala si Pangulong Duterte sa The Hague? Dito kasi, unless yung pinaka malakas na pinagdedependehan nung lakas nung yung anak niya, ay mawala. Hindi lalakas ito. Diba? Sabi ko nga nung bata tayo ito kwento ko lang ito. Kinikwento ko ito kagabi. Sana makinig kayo. Maganda ito para sa lahat ng nakikinig dyan. Kasi nag-usap kami ni Jack. Kinikwento ko sa kanya. Kasi siyempre, nademanda siya, di ba? So, pinayuhan natin siya. Sabi ko sa kanya, alam mo Jack, ganito lang yan. Simpleng-simple lang ang buhay. Ang buhay, scripted na yan. Ang buhay, nasusulat na yan. Bakit? May revelation Ano ibig sabihin? Everything that is happening to us is predestined. Meron ng plano ang Diyos sa tao. Diba? Sabi nga, diba? I have plans for you, plan to prosper you and not to harm you. Doon sa mga nagtitiwala. May plano na yan. Scripted na lahat yan. Ngayon, bakit ka dumadaan sa mga pagsubok? To build your character and to build your character for you to be able to face yung mga darating na trials and mga darating na mga plans. Halimbawa, personal experience ko ito Personal experience ko. Ako po talagang mamas boy ako. Doon ako lumaki. Sa nanay ko, talagang sobrang mahal ko nanay ko. Kami yung kasi yung kapatid ko, si Utol, yung mas matanda sa akin, yung Coach Oli, mas matanda yun mas mukha lang bata pero mas matanda yun sa akin ng 3 taon. Siya more on sa syempre, unang anak siya 2 lang kami. Tapos meron akong isang kapatid, basta isa pang kapatid. Pero talaga yung simula 2 lang kami. Okay? Nakalimutan ko na yung tawag doon, sorry pero love kita na kapatid ko. So, di 2 lang kami nung una. So, siyempre si Utol, yung mas malapit sa tatay tsaka sa nanay, gano'n. Ako yung pangalawa na. Dito medyo busy na yung tatay ko. So, mas close ako sa nanay ko noon. So, talaga ako, mama's boy ako. Tapos nung nagka-cancer siya, tapos nung namatay siya, talagang katabi ako noon. Nandun ako and I saw it with my own eyes. Yung pangyayari na yun. I did not understand. Iyak ako na iyak. Siyempre, nanay ko yun, love na love ko yun. Tapos nung namatay siya, sabi ko nga sa sarili ko, bakit Lord? Di ba? Bakit?
hindi ko kaya nawala yung nanay ko. Ganon. Tapos dun ko lang na-realize na minsan kailangan dumaan ka sa ganon at tanggalin yun for you to be stronger. Di ba? Kasi may mga kakaharapin kang bagay sa mundo na ito. At that time, hindi ko nare-realize yun. Gets nyo? Kasi siyempre, hindi mo, pagka ganun ka marami sa atin dumadaan sa ganyang problema. Hindi mo ma-realize bakit ka dumadaan sa problema na yan. Sa dami-dami naman ng problema. Oo, meron na doon yung pagsisisi kasi kasalanan ko, kasi kasalanan niya. Marami. At ang demonyo, di ba? Sabi nga, accuser of the brethren. Yan ang trabaho ng demonyo. Kasi ganito. Sisisihin ka, di ba? Ganun yun Pero tandaan mo may plano. So, nung time na yun, na-build yung character ko. And I didn't know na ito pala yung patutunguhan ng aking buhay. Na may mga mas matitindi pang pagsubok, kailangan ko maging independent, kailangan ko humarap ng sobrang daming kaso. And sabi ko nga kay Jack noon, alam mo Jack, sa simula talaga medyo mai-stress ka, mapapraning ka. Diba? Malulungkot ka. Whether you like it or not, it's part. Sabi ko, ang tawag dito, yung go with the process. Na malungkot o minsan ma-depress o okay, go with the process. Pero always remember this, after this, you will be stronger. Yan ang importante. Kaya nga ako, sa dami na ng kaso ko, nakalimutan ko na ako ilang bilang Siguro mahigit ano na yun. Mga 10, ganun. Lahat naman na-dismiss. Ngayon, iniisip ko, okay, so, kung magkakaso ko para, okay, sige, another, dagdag, ganun. Pero syempre, natuto tayo sa mga lesson doon sa mga kaso na yun. Pero, alam mo yun, lumakas ka ngayon kasi alam mo may kakaharapin ka pang mga pagsubok sa buhay. Alam mo, ganun na nangyari kay VP Sara Duterte. Minsan hindi natin ma-explain bakit ang isang bayaning pangulo, bakit ang isang pangulong umayos ng bansa natin ay dadaan sa ganitong problema. Dadaan sa ganitong pagsubok. We do not know. But God knows. And I think one of the reasons na nangyari yun, para kay VP Sara Duterte. Hindi nakalipad ng todo-todo ang agila nung naandyan si Pangulong Duterte. Pero nung nawala si Pangulong Duterte at nadala sa dahig, doon talaga yung wings ni VP Sara Duterte tumindi. Tapos, tumindi pa yung pagsubok. Sa tindi ng pagsubok, pansinin niyo yung pagsubok niya, kesa na bumabagsak siya, mas lalo siyang inaangat. Kasi hindi siya nadala. Hindi siya alam mo yun, hindi siya yung humina. Hindi siya umatras. Lalo siyang tumapang. Dahil doon sa pagsubok na yun. At nakita ng mga Pilipino yun. Habang yung bumabanat sa kanya, si Romualdez, si Marcos, bumabagsak unti-unti. Alam mo, there is, whether you like it or not, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. Sabi nga, there is a battle in heaven. Battle na talagang nangyayari between good and evil. Ito na sobrang kasamaan, sa tingin ko, tingnan niyo yung nangyayari, pumapayat sila, stress yan Gawa ng stress yan. Maybe they're not saying, or maybe they're not admitting it, pero subconsciously, in their minds, in their hearts, kaya bumabagsak ang katawan niyan. Physical is a sign of stress. Tingnan ninyo, si Boss Dada, si Jay Guevara, tsaka yung mga kasama ko, mga stress sa buhay. Mas mukha pang matanda sa akin. Joke lang, kahit matanda. Mas matanda ako sa kanila lahat pero mas mukha silang matanda. Stress sa buhay. Napasok pa, animal ka. Hindi, totoo naman Pagka yung, tinan nyo, bumabagsak ang rating ni Marcos, ni Romualdez, si VP Sara, nakita nyo? Parang lalo siyang kumikinang. Mas lalo siyang blooming, ika nga.
Hindi, honestly, nakita ko na siya noon. During the campaign of PRRD 2016, nakikita ko yung nasa side lang yan. Nasa gilid-gilid. Panoorin niyo yung mga rally, nasa gilid-gilid lang yan. Hindi siya ganyang ka-blooming. Hindi nga siya masyadong pinapansin eh. Pinapansin siya kasi ay anak siya ni PRRD. Pero ngayon, nung nakita ko siya, sabi ko, Madam, pwede. Hindi, totoo, nung nakita ko siyang, ganda nito ni Madam, na iba na talaga. Mas lalo, doon mo makikita, ay grabe. God did something for this person. God prepared VP Sara Duterte. Nakita niya. Talagang na-prepare. Piniprepare siya. Kasi alam mo, sabi nga nila, ano ba ang katangian ng presidente na kailangan? Di ba? Kailangan matalino. Kailangan firm sa kanilang prinsipyo. Yung kamay na bakal. Di ba? Tapos kailangan strong din pagdating sa emotional. No? Lahat yan dinaanan ni VP Sara Duterte ngayon. Yung talino, nakita niya yung galawan ng pamahalaan kung paano nagkakaroon ng korupsyon. Yung firm dito kahit i-impeach siya, talagang firm siya. Kahit binabatigo siya kaliwat kanan, naging firm. Yung emotions, ngayon, lalong lumakas. Alam mo yung sinasabi nila nag-breakdown si VP Sara Duterte during the Zoom meeting ng mga, hindi ako kasali doon nung vloggers doon. Alam mo, di ba doon parang yung emotion niya matindi. Pero ngayon makikita mo, firm. Makikita mo yung emotion niya. Grabe, sabi ko, binago siya. Binago itong babaeng to. Kaya nga sabi ko, pinis na. Bakit? Yung mga tao na-realize na VP Sara Duterte is a strong woman, is a strong person. Nakita ng tao yun. Tapos, si VP Sara Duterte, yung kanyang karakter, na build, lumakas. Talagang umaayos yung kanyang karakter. Diba? Talagang hinanda siya. Alam mo, sorry huwag kayo magagalit if I keep on saying na this is God's way of doing it. Pasensya na, I'm not a religious person. Hindi ako, ako po ay hindi, alam nyo naman, nagmumura ako. Pero pagdating ko sa ganito, nakikita ko yung galaw ng Diyos talaga sa kanya. Ang lupit kasi, eto yung mga bagay, nasabi ko nga, bakit pinabayaan ng Diyos na ang Pilipinas ay magka-Marcos? Ibig bang sabihin nun, hindi mahal tayo ng Panginoon? Huwag nating kakalimutan, nung tinawag si David and Goliath, naalala ninyo? Sabi ni Zechariah, yung prophet, sabi, ikaw ang inanoint na susunod na hari. Ang tanong ko nga sa sarili ko, ba't di siya naging hari kagad-agad? Sinabi mo pa. Hindi naman, kasi it took time. He was anointed, pero it took time before he became king. Marami pang taon ang dumaan. Alam nyo kung bakit? He was trained. Trained physically, he was trained mentally, how to govern. He was trained by facing a lot of problem. Remember, yung asawa na pinipilit ipakasal sa kanya, tapos yung naging asawa na rin niya pero pinahiwalay sa kanya. Yung nagtago siya, ang daming pagsubok na dinaanan ni David before talaga siya naging king. Pero ang tanong, bakit sinabi nung una? At bakit hinayaan pa ng Diyos tumagal yun? Kung mahal ng Diyos ang Israel, bakit niya hinayaan tumagal yun? Because God is teaching the people of Israel o the Israelites and David. Moses. Ito sa part ni Moses, ganun din ang ginawa. Tandaan ninyo, alam ni Moses nung na-discover niya na Hebrew pala siya, nung na-discover niya na hindi pala siya full-fledged na Egyptian o hindi siya talaga royal. Ibig sabihin, hindi siya dun sa royal family. Remember, kinuha lang siya dun sa batis. Hindi talaga siya royal. Supposedly, dalawa sila dun, di ba? Hindi talaga hindi siya yung dapat. Pero nung nalaman niya at nakita na niya, at sinabi na sa kanya at kinausap na siya ng Diyos na siya ang susunod,
na alam mo, o susunod na hindi pala susunod, magpapalaya sa Israel. Alam mo, it took a lot of years pa para magpaikot-ikot siya sa wilderness. Matindi yun, ha? Pinangakuan ka ng Diyos tapos pinaikot-ikot ka. Ano yun? Hindi, isipin mo yun, ha? Bakit? Ibig bang sabihin, gusto ng Diyos na mag-suffer pa yung mga Israelites doon? Kasi remember, alila sila doon. Iba ang alila nun. Pag sinabi mong alila, wala kang karapatan, wala lahat. Bakit pinatagal pa? Meron na siyang inanoint na magpapalaya sa Israel. Because of two things. May tinuturo siya doon sa mga Israelites at may tinuturo siya kay Moises. Now, balik tayo sa Pilipinas. Bakit pinabayaan ng Panginoon na maging presidente si Marcos? May tinuturo ang Panginoon sa mga Pilipino. Tama na ang Marcos. Kasi, remember, nung panahon na si Marcos Sr. ay pinano doon, hati pa ang mga tao. May mga nagsasabi pa na bayani siya. May mga nagsasabi pa na okay siya. Tapos sinasabi pa nga nila, the sin of the father is not the sin of the son. Ipag-ganun pa iba eh. Mali. Di ba yan yung prinsipyo nila noon? Naalala ko yung kayo ano sabihin yung mga abogado nagsabi niyan. Banat ba? Huwag mo nang balikan yan. Di ba? Oh. Tapos ngayon, ladies and gentlemen, nakita natin, na-experience natin yung paghihirap mula sa kamay ng mga Marcos. At alam mo, sabi nga nung isang kakilala kong, ayoko na lang sabihin kung sino, pero malupit ito. Basta, agila ito. Sabi na, hindi natatanggapin ng mga Pilipino ang another Marcos. Never na sa kasaysayan. Tatanggapin ng mga Pilipino ang another Marcos. Maybe, I'm not saying this is what God is teaching us. Maybe that's the reason why we had a Marcos. Para ma-realize natin na yun talagang ginawa ni Marcos Sr., ginawa din ng kanyang anak. So, wag naman natin hayaan ng another Marcos. Tinuturo, although, merong mga matatigas na ulo ng mga Pilipino. Remember, nung panahon ni Moises, ang daming miracle na ginawa ng Diyos, signs. And the Israelites realized this, experienced these signs. To the point, imagine this ako hindi ko maintindihan nung bata ko nung bata ko bakit nangyari to eh. To the point imaginein mo nakita mo na nahati ang tubig, ang dagat. Nakita mo with your own eyes. Wow! Kung ikaw yung Israelites na dumaan sa gitna at nakita mo nahati yung dagat. Nakita natin lahat yun eh. Napanood natin lahat ng mga bata tayo. Nakita mo yun. Pero remember, nung umakyat si Moses doon sa Mount Sinai ba yun? Tama. Basta, kung ano mang, sorry huwag kayo magagalit. Minsan nakakalimutan ko kasi dala ng katandaan. Yung mountain para kunin niya yung 10 Commandments. Anong ginawa ng mga Israelites? Anong ginawa nila? Nagtayo sila ng Baal, yung parang hayop na gawa sa ginto para sambahin. Sabi ko, nung bata ako, hindi ko maintindihan. Sabi ko, ganito ba ka? Tanga itong mga tao na ito. Nakita na nila yung miracle na ginawa ng Diyos sa kanila, and yet, hindi sila sumunod. Alam mo, maraming dahilan kung bakit. One, it is impossible to be saved only by grace. That's the thing. People will always commit sins even if they see na gumagalaw ang Diyos sa buhay nila. Dito sa bayan natin, even if nakita na natin na palpak ang Marcos Sr., palpak ang anak, meron pang iba sigurado ako na ipupush pa yung kapatid. Hindi sila natuto sa kasaysayan. Kasi nga, yun nga eh. Yung panahon nga noon eh. Ang tinding mga miracle na nakita nila with their own eyes. Nakita nila yun. Na-experience nila yun. Pero, nagloko pa rin sila. Hindi pa rin sila sumunod nung nandun na sila sa mountain. How much more ngayon?
panahon na nakita na nilang isang Marcos Sr. Palpak, yung Marcos Jr. palpak, meron pang iba dyan na magpupush nung kapatid. But, at least, marami nang nagising. Na dati ay nagpabudol at ngayon na-realize nila tama na ang Marcos. Pangalawa, ito yung pangalawa. Nasa tingin ko, this is just my opinion. Hindi porket kasama ni VP Sara Duterte ay matik ng iboboto natin. Sa tingin ko, yun yung pangalawang lesson na makukuha natin dito. Kasi nga, tandaan ninyo, in-endorse din ni VP Sara Duterte si Bongbong Marcos. So ngayon, mag-iisip ngayon ng tao. Ito'y pagtuturo sa atin na mag-isip tayo. Not only with VP Sara Duterte, kahit sino pang i-endorse ng kahit sino hinayupak dyan, si Andrew Iman yan. Andrew, humanap ka ng pangit. Sana humanap ka na hindi kurap. Di ba? Di ba? Hindi necessary, automatic na boboto natin yung tao na yun. Yun yung lesson na natutunan natin. At sa kabilang banda, sa tingin ko talaga, inayos ng Diyos yung karakter ni VP Sara Duterte. For sure, marami siyang natutunan dito sa mga pangyayari na pambabati ko sa kanya. Marami siyang natutunan. Aside from nagising na yung mga Pilipino at nakita nila kung sino talaga ang tunay na servant of the people, mismo siya nakita niya yan. Nakita niya sa kanyang mata kung ano ang mangyayari sa mga politikong binaboy o winalang niya ang mga Pilipino.